Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive na tigapakinig. Just call me Anjo. Babae po ako, Sir Red, sa huling pagkakaalam ko. Pero kidding aside, dalawang kwento po na naganap sa apartment na tinutuluyan namin noong medical student pa lamang po ako ang aking ibabahagi. Own experiences ko po talaga ito, pati na mga kaibigan ko, kaya sure na legit. Akin din pong i-attach ang video para po sa second story. Ang itsura po kasi nung apartment na iyon ay parang ganito. Yung daanan ng apartment na iyon, bago ka makapasok, ay isang masikip na eskinita. Katabi po ng apartment ay isang 3-story building, pero ang alam ko'y abandonado na ito, pero yung likod na bahagi lang po ang abandonado. Yung harap ay ginagawa na rin pong apartment at may mga store na rin. Ang alam po namin nung time na iyon ay gagawing hotel kasi ito, pero hindi na po ito nangyari. So ito po yung katabi nung apartment na tinutuluyan ko. Paki-imagine na lang po, nasa likod na part yung apartment na tinutuluyan ko, so kaharap po yung likod na part ng abandonadong building, kaya kitang-kita po sa kitchen namin yung building na iyon. Tapos halos maaabot mo na lang sa sobrang lapit kasi ang nagsiseparate lamang po sa dalawang gusali, yung apartment namin at yung abandoned building na iyon, ay yung maliit na eskinita na entrance namin papunta sa aming tinutuluyan. 3-story din po yung apartment namin at may roof deck din po. Doon po namin pinapatuyo ang aming mga sinampay. Yung likod naman po ng mga apartment na iyon ay malawak na bukirin. Sa 3rd floor ay may 2 rooms lamang. Isa doon ang room ko at yung katapat naman po ay room ng classmates ko na boys na mga tropa ko din naman. May terrace po sa floor na iyon at doon na rin po yung kitchen namin. Nangyari po ito sometime in October 2018. Since malapit-lapit na nga po ang undas noon, so yung isang tropa namin na si Siv ay bumili ng mask. Yung gaya po nung ganun sa movie na Scream. Siya po yung pinakamatatakotin sa aming magtotropa, kaya siya din yung lagi naming tinatakot. Binili daw po niya iyon para makaganti sa amin, pero hindi naman po naging effective. So nakagawian na rin po kasi namin na mag midnight snack at palagi po naming pinupuntahan yung isang 24/7 na burgeran. So isang madaling araw, nang mag-chat po ako sa GC naming magtotropa at inaya silang kumain doon. So lumabas na po ako sa room at naghintay sa tapat ng room nila sa kabila. Hindi pa po ako kumakatok at nakita ko po yung mask na nakasabit sa pinto na palabas sa terrace at kusina, kaya kinuha ko iyon at sinuot. Ang bala ko kasi ay sila ang gugulatin ko, kaya sinara ko po yung ilaw sa hallway at talagang naghintay sa tabi ng pintuan nila. Nakatayo lamang po ako doon. Medyo madilim nga po doon, pero may liwanag kaunti na nanggagaling sa terrace at sa likod po ng hagdan na pababa sa 2nd floor. Tawang-tawa pa nga po ako noon kasi nai-imagine ko kung ano ang kanilang mga magiging reaksyon, pero agad naman po akong natigilan nang bigla may para pong bumulong sa kanang tenga ko. Alam niyo, parang nagpipigil ako ng tawa, pero bigla din pong natigil dahil may bumulong sa tenga ko. As in sobrang lapit niya na halos maramdaman mo yung buga ng mainit nitong hininga, tapos bigla na lang ding nawala. Akala ko po ay yung isang tenant ng apartment iyon, kaya napalingon talaga ako agad, pero wala pong katao-tao. So bumaba na lamang po ako para i-check kung sino,
Pero wala po talagang kahit ni isa roon. Ako lang pala ang naroroon. Kinilabutan talaga ako, Sir Red, nang ma-realize kong wala pong tao at wala akong kasama sa apartment. Ito naman ay nangyari April 2019 sa Eskinita papasok sa apartment namin. Ako po ang nakapansin nito kasi sinend po ito sa GC namin. Umuwi pong lasing na lasing yung isang tropa namin na si Soy. Sa sobrang kalasingan, nakatulog na po siya sa entrance ng Eskinita kaya sinundo na rin po siya ng isa pa naming tropa na si Gio. Wala na pong katao-tao noon kasi madaling araw na kaya habang papalapit po si Gio kay Soy, binivideohan pa po niya si Soy para isend sa GC namin at nang may mapagtawanan. Sumadilim po yung Eskinita, Sir Red, kasi pundido na rin yung mga ilaw doon pero may konting liwanag na nanggagaling sa ibang poste. So inakay na po ni Gio si Soy pauwi sa apartment at habang kinakausap po ni Gio ay nauna nang maglakad si Soy kay Gio. Kaya tinanong po ni Gio kung kaya daw ba niyang maglakad ng mag-isa. Pagkatapos matanong, bigla pong may sumagot sa tanong niya at sinabing, "Ha? Kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko." Pabulong yung pagkakasabi nun, Sir Red, at imposibleng si Soy ang magsasabi nun kasi parang sobrang lapit lang sa mic nung boses. Medyo nakalayo na po si Soy kay Gio at imposibleng si Gio din yun kasi tinawag pa nga niya si Soy ng pre habang may boses na nagsalita. Tumindig talaga lahat ng balahibo ko, Sir Red, nang mapanood ko iyon. Actually ay 4 minutes po ang itinagal ng original video pero kinat ko na lamang po doon mismo sa may boses na nadinig. Nung sinabi ko po sa mga tropa ko yung napansin ko sa video, ay tinanong ko po agad sina Gio at Soy kung sila lamang ba ang naroroon sa Eskinita. At ang sabi nila, sila lamang daw talaga. Hindi rin nila napansin na may nagsalita. Kinilabutan po kaming lahat sa video na yun at maging si Siv ay sinabing tumayo lahat ng buhok niya kahit siya ay kalbo. Kayo na po ang bahalang humusga sa video na ito, Sir Red, pero kinikilabutan po talaga kami. Dudu yan. Dudu. Pre. Madami pa po kaming karanasan sa apartment na iyon at hindi lamang po ang mga una kong nabanggit. Maraming salamat at sana po'y ma-feature ito sa inyong channel. Just call me Cutie OIC. Isang silent listener po dahil mahilig po talaga akong makinig ng mga kwentong kababalaghan at mga hilakbot stories ninyo. Tuwing hapon po habang ako ay nasa trabaho, dun ko rin po sinasabay ang pakikinig ng inyong mga kwento. Since nagbalik eskwela at face to face na naman, kaya ang setting ng lahat ng ikikwento ko ay nangyari sa isang universidad sa Bacolod City. Isa po akong working scholar o student assistant ng naturang universidad. First year pa lamang po ako, nagsimula na ang pagpaparamdam nila sa akin. Ang building din po kasi na pinagtatrabahuhan ko ay sa bandang likuran na ng eskwelahan namin. Ito po ang isa-isa na naaalala kong experiences sa building na iyon. Unang nakaranas ng kababalaghan ay yung kasama kong working student na kasabayan ko ding pumapasok sa eskwelahan na iyon. Nangyari ito isang umaga habang nakuupo ito at may ginagawa sa front desk. Yung front office kasi namin ay nakaharap sa may bandang hagdanan na papunta ng second floor.
So habang may ginagawa siya ay napansin niya na may umakyat daw na bata sa hagdanan papunta ng second floor. Sa pagtataka ay agad niya itong sinundan at tinanong kung bakit siya nandito at kung sino naman ang hinahanap niya. Nakayuko lamang daw ang bata at hindi ito sumasagot. Agad itong tumakbo pababa pero nang habulin na daw ito ng kasama ko, doon na siya nang hilakbot dahil bigla daw talaga itong naglaho. Hinanap ito ng kasama ko ngunit hindi na niya ito makita. Minsan naman ay magugulat na lamang kami, maging ang mga ibang nagkaklase sa second floor dahil bigla-bigla na lamang pong magsasara ng malakas yung pinto pero wala namang kahangin-hangin. Basta't may kung anumang puwersa na malakas ang magsasara doon. Nangyayari po ito kapag maingay ang mga tao sa room. Isang beses din ay naglilinis ako sa second floor kasama naman ang best friend ko. Nagkikwentuhan lamang kaming dalawa pero napapansin kong hindi siya mapakali. Kaya nung gabi nang pauwi na kami ay tinanong ko siya kung bakit hindi siya mapakali kanina. Inamin niya sa akin, Sir Red, na may nakita daw siyang bata sa kwarto kung saan ako naglilinis. Nakikinig lang daw ito habang nag-uusap kami. Open pala ang third eye ng kaibigan kong ito. Kinilabutan naman ako kaya pag naglilinis na ako sa taas, nagpapasama na talaga ako o kaya naman ay maaga na po akong naglilinis para hindi na po abutan ng gabi. Ang mas nakakakilabot pa dito, Sir Red, yung kasama ko na working student at itong best friend ko na kasama kong naglinis, pareho ang description nila sa nakita nilang bata. Nakakaki shorts daw ito at sibilyan na t-shirt. Para nga daw pong elementarya pa lang ang batang multo. Ito namang pangalawang kwento ay nangyari nung nanonood kami ng telebisyon ng mga kaibigan ko sa lounge room sa taas ng parehong building. Pansin namin kasi na naka-aircon naman kami pero ramdam yung init sa kwarto kaya nagtataka kami pareho. Pero hinahayaan na lamang namin ito at pinagpapatuloy na lamang po namin ang panonood ng palabas sa TV at nagtatawanan pa. Nagulat na lamang kami nang parang may kumalabog sa labas kaya agad din po kaming nagsitakbuhan para tignan yun. Sa parehong araw din ay may nakitang babaeng nakaputi ang aming guro sa bintana at nakadungaw lamang daw ito kung saan kami nanonood ng TV. Laking hilakbot na lamang namin dahil wala po kami talagang kasamang babae noon at puro mga lalaki ang nasa kwarto ng panahong iyon. Itong pangatlong kwento naman ang pinakakinatatakutan ko sa lahat. Parati itong nangyayari tuwing gabi, partikular kapag kami ay mag-a-out na sa building na yun. So bago kasi kami lumabas at isasara yung building, ay nililibot ko po muna ang kabuuan nito upang ma-check kung may ilaw pa bang naka-on. So isang gabi, habang palabas kami ng entrance gate ng eskwelahan ay sinabihan po kami ng aming guard na nagradyo daw yung kasama niya sapagkat nakabukas pa daw yung linen room sa may bandang likuran sa second floor ng building. Siyempre nagtaka ako kasi ako yung pinakahuling naroroon at nag-check. Alam ko na nakasara na ito dahil triple check ko pa bago kami umalis ng kasama ko. Kaya bumalik kami para patayin din yung ilaw at dumaan kami sa entrance sa bandang likuran ng building. Ilang beses na rin po itong nangyayari sa loob ng 4 na taon. Isang beses din nang inabutan kami ng gabi ng kaklase ko kasama ang nobya niya sapagkat gumagawa kami ng proyekto. Doon kami gumagawa ng project sa bandang kitchen ng building at yung ilaw ay dun lang sa may bandang area namin. Ox naman talaga si Red sa umpisa pero bigla-bigla na lamang din kaming natigil dahil sa biglaan ding pag-iyak ng nobya ng classmate ko.
Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang kalamnan habang itinuturo sa amin ang sabi niyang itim na figura sa may madilim na parte ng kitchen na nagawi doon sa hagdanan na papunta ng second floor. Pinatahan namin ito ng classmate ko at agad na rin po naming tinapos ang project namin para makauwi. Marami-rami din po kaming mga parehong karanasan sa loob ng 4 na taon na inilagi namin sa eskwelahang ito. Lalong-lalo na sa same building hanggang sa parang nakasanayan na po namin. Nagbago lamang ang lahat at na-clear ang mga pangyayaring iyon sa aming mga isipan nung kami ay nasa 4th year na. University week iyon at may pa-contest na music video making ang school namin. So nakaisip ang mga estudyante na doon na mag-shooting sa building namin ng kanilang entry at ang napili pa nga po nila ay ang Thriller ni Michael Jackson. So habang nagmi-makeup at naglalagay ng prosthetic na dough yung mga estudyanteng kasali sa may bandang kitchen ng building, nakarinig po sila ng sigaw. Actually ako man ay nadinig ko na rin yun. Agad kaming tumakbo sa kitchen ng kasama ko sa pag-aakalang may nangyayaring masama sa kitchen. Sabi ng isang estudyante, may nakita daw itong itim na figurang korteng tao at nakaupo ito sa silya sa loob ng pantry room. Kinilabutan po kami, sabay takbo papalabas kasama na ng ibang mga estudyante. Makalipas ang ilang minuto, lumapit sa akin ang isang first year student at meron siyang inamin na nagpatindig ng aming mga balahibo lalo. Ikwinento nito ang mga nakita niyang kababalaghan sa building na iyon. Ikwinento nito na madami daw mga house ghost o yung mga kaluluwa na dun lamang sa building na iyon makikita. Ewan pero hindi daw sila makalabas sa area na yun. Una daw ay yung bata na naka-civilian na t-shirt at khaki shorts, pero mabait naman daw ito. Ayaw lang daw nito ng maingay at gusto daw nito na kami ay mag-good morning o mag-good afternoon kapag kami aakyat na sa second floor. Hindi rin daw ito makababa sa first floor, kaya pala naglaho ito bigla nang habulin ng kasama ko noon. Pangalawa ay yung babaeng nakaputi. Sa may second floor din daw ito namamahay, lalong-lalo na sa lounge room. Ayaw nitong nai-invade yung room na iyon dahil sa kanya daw iyon. Kaya dito na po namin napagtanto na kaya pala nung tumambay at nanonood kami noon dito, mainit. Umiinit ang room. Maaaring ayaw din niya talaga kaming naroroon dahil sa ingay at nai-invade ang kanyang teritoryo. Pangatlo at huli, hindi daw ito isang house ghost kundi isang maligno o lamang lupa. Ito yung itim na figurang korteng tao na nakita ng nobya ng classmate ko at ng estudyante na nasa loob ng pantry room. Dapat daw kaming mag-ingat doon dahil nananakit ang nilalang. Pinaalalahanan niya kami na wag daw kaming dadaan sa may hagdanan sa bandang likuran ng building dahil may lagusan daw doon direkta sa mundo niya. Baka daw makuha kami at mapuntahan namin ang mundong iyon. Maaaring sa harap na lamang daw kami dumaan, lalong-lalo na kapag hindi maiiwasang gumabi na. Kaya pala palaging nakabukas ang ilaw sa bandang likuran ng second floor para doon namin maisipan na dumaan kasi yun yung mas malapit sa linen room. Kaya iwasan daw namin as much as possible ang palaging pagdaan sa gawing harap. Napagtagpi-tagpi ng mga estudyanteng iyon na mga kababalaghan na aming na-experience sa building ng university. Ito daw kasi ay may kakayahang manggamot sa kadahilanang mga albularyo daw pala ang mga magulang nito. Kaya pala may kakayahan ito na makakita ng mga ligaw na kaluluwa maging na mga lamang lupa.
Marami pa pong kwento yung estudyanteng iyon sa amin. May ibang house ghost pa nga daw sa university namin pero hindi daw ito nananakit. Actually ay may itinuro pa nga po siyang ritual para mabuksan ang third eye ng isang tao pero kahit minsan hindi ko po ito sinundan at ginawa. Mahirap na. Isa po ako sa mga bagong subscriber ninyo dito po sa inyong channel. Matagal ko na rin pong gusto mag-share ng experience ko and buti naman ay nagkaroon po ako ng oras. Ako po si Mike at tubong North Cotabato. Ang pamilya ko po ay isang conservative Christian kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis kasi sabi nila ang pagkakaroon ng third eye ay may koneksyon sa mga demonyo. Sa murang edad ay nakakaranas na po ako ng mga bagay na alam kong hindi maipapaliwanag ng siyensya. Ilan po sa mga ito ay either pinagdududahan ko pero habang ako ay tumatanda, mas lalo kong naiintindihan kung bakit tila attracted sila or para akong may magnet pagdating sa mga ganitong klaseng kababalaghan. Tulad na lamang po ng experience ko nung 8 anyos ako. Isang umaga ay nagimbalang lugar namin dahil sa balitang may pinatay daw at itinapon sa tubuhan. Buti na lang din at nahuli po yung sospek. Ang sabi ng sospek, nag-iinuman daw sila tapos nagkapikunan at ayun na nga, nagdilim ang paningin niya at natadtad niya ng taga yung biktima. Kinahapunan nun, bigla-biglang umulan, saka tumila naman po after ilang minutes. Itong makulit kong pinsan ay pumunta ng bahay namin at sinabi niya na gusto din daw po niyang makakita ng San Telmo. Sabi ng mga matatanda, pag naulanan daw yung dugo ng taong namatay, ay may lumalabas na bolang apoy sa taas nito. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, tumakas kami sa kanya-kanyang mga bahay. Kasama na nga rin at kinuntsaba namin ang tiyo namin na halos kaedaran lang namin. So nagsimula po kaming maglakad papunta doon sa lugar ng pinangyarihan ng krimen at nang makarating po kami doon, dumapa muna kami sa damuhan para walang makakita sa amin. Doon nga'y naghintay kami ng ilang minuto. Nagkikwentuhan pa nga po kami tungkol sa mga aswang nang bigla-biglang may lumutang na bolang apoy doon sa mismo po na lugar kung saan natagpuan yung bangkay. Sa sobrang gulat namin ay napakaripas kami ng takbo at mas lalo pa po kaming natakot nang sa paglingon namin hinahabol po pala kami ng naturang San Telmo. Hindi kami nakatulog ng maayos ng gabing iyon hanggang sa sumapit ang kinabukasan ay doon na lamang po namin pinag-usapan ang naganap kagabi. Nagkasundo na lamang kami na gawing sikreto ang aming nasaksihan dahil baka pag inamin o kwenento namin sa iba, baka kami pagtawanan. Ito naman po ay nangyari na nung 13 years old na ako. Sa school namin naganap and way back 2004. Anniversary kasi iyon ng probinsya namin kung kaya't sumali ang aming eskwelahan sa street dancing. Nung gabing iyon ay sa school na rin po kami natulog kasi kinabukasan na ang kompetisyon at kailangan din po naming maghanda para sa aming costume ng madaling araw. So mga 10 p.m. habang nag-aayos kami ng mga gamit, may narinig po kaming tumugtog ng drums sa library. Tinanong kami ng teacher naming kasama kung sino yun. Galit na galit pa nga siya nung time na iyon at bakit nag-iingay pa daw imbes na kami ay magpahinga.
Sumagot kami na hindi kami yun. Hindi rin namin alam kung sino ang may likha ng tunog, kung kaya't kami na rin tuloy ang napag-utusan na tignan sabay abot nung susi sa amin kung sakasakali man. So habang papalapit ang lahat sa library, tuloy-tuloy po talaga si Red yung pagpapatugtog. Curious na rin po kami kasi iba yung piyesa niya. Tapos nang medyo malapit na kami sa pinto, agad ay tumigil ang pagdadrum. Kinabahan kami kasi madilim yung area na yun, lalo na nung akmang bubuksan na namin ang pinto at doon ay nadiskubre po naming nakalak ito. So inopen namin since naririto na sa amin ang susi. Dahan-dahan po kaming pumasok sa library at switch on ang ilaw kasi nasa gilid lang naman ng pinto ito. Baka kasi may nang titrip o meron talagang naruroon sa loob. Pero nangilabot kami ng gusto kasi nung pagpasok namin sa Red ay wala pong tao. Yung mga drums naman ay nakaayos sa tabi. Sa sobrang takot namin ay kumaripas kami lahat ng takbo, tapos sinabi namin sa guro namin na baka may multo kasi wala po talagang tao. To cut the story short, after ng competition ay kwento sa amin ng matandang guro ng aming eskwelahan na baka yung nagpaparamdam daw doon ay yung dating estudyante na nahulog sa bubong at namatay. Ilang taon na ang nakalilipas. Mas lalo pa nga po kaming nakumbinsi na siya nga iyon dahil nalaman namin na dati rin pala siyang miyembro ng drum and lyre corps ng school namin noon. Ito naman pong susunod ang masasabi kong pinaka nakakakilabot. Nangyari ito 2014 at second year college na po ako. Pang-apat na school ko na ito. Nangyari ito month of March, 3 weeks bago po ang graduation. So nag-training kami sa isang maritime school dito po sa Cavite. Dumating kami sa school halos magtatanghalian na at unang apak ko pa lamang sa lugar, hindi na po maganda ang aking kutob. Ang bigat sa pakiramdam at hindi lamang po iyon. Nanghihina ako nang hindi ko alam kung ano ang dahilan. So while waiting sa conference room for our orientation, may pumasok na isang matandang lalaki at nagpakilalang siya daw ang magfa-facilitate. Isang dating kapitan ito ng barko at retired na kaya nagtuturo na lamang po siya sa eskwelahan. Naging maganda yung takbo o yung flow ng orientation namin at masaya pa nga kami. Bahagya o pansamantala kong nalimutan yung nararamdaman ko kanina. Pero nung patapos na kami, bigla siyang naging seryoso. Ang sabi niya, before 10 p.m., mag-lights out na daw kami. Jumingle na ang dapat jijingle dahil kung hindi, magpasama na lamang daw kami paglalabas. As much as possible ay wala na daw pong lalabas sa kwarto at wala nang mag-iingay at make sure na nakalock daw po yung mga kwarto namin. Ang unang inisip po nung karamihan sa aming naroroon ay baka may mga magnanakaw na pagala-gala. Pero yung teacher namin na bading, may ibang kutob kaya humingi siya sa akin ng pabor na samahan siya na matulog sa girls' quarter pero bawal akong tumabi sa GF ko na matutulog. So nung gumabi na nga, sinunod namin na mag-lights out. Ako po ay nocturnal na tao kung kaya't 1 a.m. talaga ang madalas na pagdalaw sa akin ng antok. Pasado 12:00 na iyon ng hating gabi at kasarapan na ng tulog ng ilang kasamahan ko sa kwarto nang may marinig po ako na nagtatawa ng mga bata. Sabay-sabay po sila at pagkatapos po nun ay parang naglalaro ng habulan sa koridor. Nadidinig ko din ang pag-akyat panaog po nila sa hagdan. Ang buong akala ko ay ako lamang ang nakadidinig dahil bigla po akong nagulat sapagkat may sumitsit sa akin. Ito yung kaklase kong babae,
na tulad ko rin ay nakakaramdam pala. Ang sabi niya, may nararamdaman ako dito. At halos ilang minuto rin namin silang pinakiramdaman. Maya-maya pa ay nawala din yung tawanan na takbuhan ng mga bata. Nagtitinginan lamang kami ng kaklase ko nang biglang may narinig na naman kaming babae naman na umiiyak at ang kanyang animoy takong ay nag-e-echo habang siya'y naglalakad sa koridor. Makalipas ang ilang saglit, nadidinig namin na hindi lamang takong kundi para bang may hinihila siyang kadena na may pabigat na parang bolang bakal sa dulo. Ilang minuto ang tinagal nun. Nang nawala na, agad na ako nagtakip o nagtalukbong ng kumot sa muka dahil natakot din ako. Ang buong iniisip ko talaga, Sir Red, ay baka tumagos na lang ito sa kwarto namin at makita ko siya. Naiinis pa nga ako dahil ang tagal kong makatulog dahil sa kilabot kong ito. Hanggang sa sumapit ang 3:00 ng madaling araw nang bigla akong napatayo sa higaan ko nang dahil sa may narinig naman akong sigawan. Hindi na tuloy ako nakatulog dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari. Kinaumagahan, dakong 6:00, tumambay kami ng mga tropa ko sa guardhouse habang nagkakape. Maya-maya ay dumating yung on-duty na guard at may hawak-hawak pang papel. Nang makaupo na siya, nakatingin lamang siya sa papel at bigla na lang siyang nagsabi na, "Alam niyo ba yung 2 night shift na security dito? Nag-resign na ngayong umaga? Ako lang pala talagang tumatagal rito. 3 days pa lang yung mga yun." So sa curiosity po namin, tinanong namin kung anong dahilan. Ang kwento niya, kaninang madaling araw daw nang magronda yung 2 security guard sa 3rd floor ng school, may nakita daw sila na room na nakabukas ang ilaw, kaya pinasok at pinuntahan nila ang naturang kwarto. Isi-switch off daw sana nila ang ilaw. Pagka-off nila, malapit na silang lumabas sa pinto nang bigla naman daw po nilang nadinig na umandar yung orbit fan at dali-dali na naman nila itong switch off. Nang papalapit na naman sila sa pinto para sana'y lumabas na ng tuluyan, bigla na naman daw pong nag-on yung ilaw. Kinakabahan na raw yung 2 kaya nagmamadali sila ulit na patayin ang mga ito. At sa pagkakataong ito'y tumakbo na nga daw po sila papalabas ng pinto pero bigla daw po silang pinagsarhan. Nataranta yung 2 CQ habang pinipilit na mabuksan ang pintuan. Ayaw po talaga. Nagpapatay sindi pa nga daw po ang ilaw at maging yung orbit fan ay ang lakas-lakas ng pagkakabuga ng hangin. Nanindig pa lalo ang mga balahibo nila at nagsisisigaw na hanggang sa may nakita daw silang babaeng nakaitim at lumulutang sa likuran nila. Buti na lamang daw at nabuksan nila agad ang pinto sabay karipas ng takbo ang 2 sa guardhouse. Napagtanto ko na lang na sila yung naririnig kong sumisigaw noong madaling araw. Nung araw ding iyon ay may dumating na mga paranormal expert at mga pari sa school. Nang pauwi na nga kami, sinabi ko kay Kap yung experience namin at hindi na po siya nagulat. Napag-alaman ko rin sa kanya na ang kinatatayuan po pala dati ng mismong school na iyon ay saksi sa isang madugong digmaan. Sa katunayan, may dati din palang nakatirik na eskwelahan doon na ginawang garrison ng mga Hapon nung panahon ng World War II. Meron na rin daw po palang mga sinasabing mga pagpaparamdam kahit noong mga late 1970s hanggang 90s. Ginagawa nga din daw pala itong tapunan ng mga salvage victim hanggang sa pinagpatayuan na daw ng bagong training school.